sketchy. Ang gulo ah. Greetings from Renacimiento, Manila! Together with Pop Cycle, we're here right now in celebration of Independence Day for the Amazing Commute Episode 6. From here at Tutuban, we'll be going to first the Liwasang Bonifacio and then the Kilometer Zero at Rizal Park, Luneta. For the cars, it's going to be me and Leandro. For bikes, it's gonna be Charles and Jan. And then for public transport, it's going to be Mark and Kyle. Ready na ba kayo? Yes! Time check, 11:50. In 3, 2, 1, tara! Ang ganda yung Sir, yung parking? Papasok na tayo sa Tutuban Center. Yung area kung saan tayo nag-intro, nandiyan ngayon yung PNR and it also featured yung ating mga original trains. Pero dito sa mall na to is actually the old train station. Tondo is also where Andres Bonifacio was from. And right at the Recto area mismo, pointed out na lang, was the founding site of Katipunan. At this side naman, halos walking distance lang from here, was the founding site of La Liga Filipina ni Jose Rizal. You can see the acanthus leaf over there. Ayan. Yeah, very cute. Yung remnants ng dating Tutuban Station. So Tutuban, you see like the main transport hub ba? Yeah, hanggang Dagupan. So the train station was before connected to the Pasig River's waterways. Doon yung daanan ng mga goods before there was even any car infrastructure. Before, the streets of Manila were just filled with people, horses. Yeah. May bicycles na ba? Look at that. Yeah, may mga bicycle na rin ng panahon ni Jose Rizal. Time check po natin is 12 noon. Maganda na yung facade niya, kahit mall na siya, na preserve pa rin. Here at least we can see the beauty of the Tutuban train station before. I don't think maraming mga Pilipino alam na meron pala tayong ganito kagandang structure right here in Tondo. Marker ni Bonifacio, tignan natin. This is actually the site where Days of Being Wall has been shot by Wong Kar-wai. One of the problems din dito sa Divisoria area is pag lalo na pagbaguhan ka, hindi mo alam kung ano yung one way. Mga 3 in the afternoon, sobrang gulo na ng mga sasakyan. Then kaliwa na po niya. Pwede kaya natin buhatin. I think buhatin na po natin kasi puro harang na yan. Dito. Tatawid. Alam niyo po ba yung nag-viral na nakaraan na yung truck? Yung likod ng truck? Biglang auto dyan po yun. 100 na? First 2 hours. So yeah, nandito na tayo sa mga kasulok-sulukan ng Maynila. Tondo? Tondo, interestingly, is one of the oldest kingdom here in the area. In Luzon, basically. Kingdom? Yeah, it was a kingdom, and then Maynila is a separate kingdom. Sumakay kami ng jeep dito mula sa tapat ng Tutuban sa Recto Up. So mainit. Mainit talaga. Tapos mag-ano tayo, jeep? Yes. Hanggang Loton. Sa Liwasang Bonifacio. Time check 12:10, nasa malapit pa rin kami sa Tutuban. Paluwasan? Yeah, hindi naman. Dire-diretso lang po. Dito po tayo ngayon sa Binondo Church. Ito po yung Binondo Church. Okay, fun fact lang po, isa itong building na ito sa naging inspiration sa mga nobela ni Dr. Jose Rizal. Ito po yung friendship art ng Filipino and Chinese. Yes. Then, kanan. Pupunta po tayo ng Jonesville. Ito ang makasaysayang Ilog, Pasig. Dito. Yeah. Para po sa mga travelers na pupunta ng post office, pinapaalala ko po na walang parkingan ng bike po dito. And
sobrang delikado. Time check guys, 12:15 Nakarating lang namin sa Liwasang Bonifacio. So ayan guys, yung view. Nasunog siya na dati. Pero ngayon inaayos na yan. At ito yung monumento ulit ni Bonifacio. So pinangalan ng Liwasang Bonifacio. Kasi Freedom Park to. Dito nagdadaos ng mga welga o protesta. Ayun sila. Ay, galing. Nauna po sila. Nag-grab niya. Oo, mabilis lang. Wala kasing traffic kanina eh. Time check 12:20. Paliko pa lang kami ng Rizal Avenue. There's so much going on Manila. Very, very active, filled with a lot of people talaga. It looks like a place that you can best appreciate on foot. Actually, kami mismo sa Renacimiento Manila in partnership with Alt Mobility and Daily Cycle Manila, we designed something that could have made Rizal Avenue much safer in even España as well. So saan po pwede? Sasaglit lang kasi kami sa Liwasan. Saan pwede mag-park? Sige, very quickly. Hazard lang. Okay! First stop! Liwasang Bonifacio! Okay, we're here now with Andres Bonifacio at our first stop. Behind me would be the post office building, and then sa likod ng post office, ang Pasig River Esplanade. And let's say, no to Parex. Ito talaga nakasada dito. So, sa kanan po natin is yung Intramuros. Then, dito naman po sa ating kaliwa is ang kartilya ng Katipunan at ang Manila City Hall. Actually, pag umuwi akong Cavite, dito ako sumasakay. Ayan, may mapa na sila ngayon. So, pag pupunta kayong Luneta, galing po sa office, sasakyan yung Pamabini. Ayun. So, tignan natin kung sinong mauna. Sila bang nakabike ko tayo? May times kasi na sobrang init dito eh. Bale, dito ako pupunta. Then, pwede rin ito maging pahinga ng mga siklista. Yes. Oh. Sobrang mapuno dito. Yan. When it comes sa cycling experience, since nasa lugar na tayo ng puro truck eh. And, dito na ako laging namumuntikan. Ubig pa yung pamaypay, either Jisoo or pamaypay na traditional. Ako may abaniko ako. Dito lang po tayo. Dito lang talaga po. Nauna kami! 12:25, nandito na kami sa Kilometer Zero. Wala masyadong tao ngayon eh. Oh. 12:30. Ayun na. Saan sila papunta? Dito lang, uy. Asan na siya? Mark! So, nakahagard. Okay, time check, time check. 12:32 guys. 12:32. Ayun, tatlong sakay, 13 pesos lang naman kada isa. So 150 pesos. Ang maganda kasi public transportation, marami siyang nadadala na tao kumpara sa private cars. Na super limited, tapos ano pa, Ilan lang. lahat tayo dito sa Maynila, magkaroon tayo ng isang kotse. Ano mangyayari sa syudad natin? Yung buong parking lot na to. Lalakad pa tayo. Yan, ayan na sila. Okay, huli-huli nga tayo. Man. Yes, it is. Leandro and I, who used the car, arrived last at the Kilometer Zero at around 12:57. Akala namin mabilis kami, akala namin okay lang yung pag-andar namin, pero yun naman pala, we still arrived last. The route was really short, but it was action-packed. There were so many cultural and historical sites that we passed, but I couldn't enjoy them because I was too busy keeping my eyes on the road. Malaki ang kinalaman ng Maynila sa kalayaan natin bilang bayan at sa pagbiyahe natin bilang mamamayang Pilipino. At dahil dyan, maraming salamat sa pagsama sa amin sa Amazing Commute Episode 6.